Okay, mga kababayan, saan ka man naroon, mula Quezon City hanggang Dubai, mula Toronto hanggang Riyadh, handa ka na bang marinig ang pinakamalaking pasabog sa Philippine politics? Boom! No? Ang tambalang Sara Duterte at Senador Rodante Marcoleta para sa 2028. Pero teka, bakit nga ba ito ang tandem na hinintay ng mga kabataan at OFWs? Isang political earthquake ba ito o isang marriage lang sa disyerto ng politika? Ngayon, pag-usapan natin yan with wit, facts at konting spicy na komentary. Kaya ihanda ang kape mga kaibigan. Kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating political deep dive na puno ng katotohanan, kwento at konting tawanan. Ngayon pag-usapan natin ang posibilidad ng isang Sara Duterte, Rodante, Marcoleta tandem sa 2028 presidential elections. Bakit ito mahalaga? Dahil ang politika sa Pilipinas ay parang teleserye punong-puno ng plot twist, drama at mga karakter na hindi mo malilimutan. Pero seryoso this is about the future of our nation. Lalo na para sa mga kabataan at ating mga OFW sa US, Canada, UAE at iba pang sulok ng mundo. Ang tanong, kaya ba ng tandem na ito na baguhin ang laro o baka naman isa na namang political stunt? Okay, bago natin simulan mga kaibigan, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Sydney o kahit saan. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaki ang impact nito para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng talakayan. Let's keep the conversation alive, mga kababayan. Isang araw sa Davao habang nagkakape si Vice President Sara Duterte, may biglang tumawag sa kanya. Inday Sara, ikaw ang hinintay ng bayan sa 2028. Sabi ng isang supporter pero teka, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Senator Rodante Marcoleta. Isang senador, isang bagong senador na kilala sa kanyang matapang na paninindigan at koneksyon sa Iglesia ni Cristo. Parang action movie, di ba? Isang fearless VP ang isang strategic senator, parang Captain America at Iron Man ng Philippine politics. Seryoso na, bakit nga ba intriguing ang tandem na ito? Si Sara Duterte, kilala bilang Inday Sara, ay isang political powerhouse. Siya ang pinakabatang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may landslide victory noong 2022. Nakuha ang 32 million votes, record-breaking. Ang kanyang background, bilang mayor ng Davao City at anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagbibigay sa kanya ng malakas na political capital, lalo na sa Mindanao. Pero may mga kontrobersiya siya mula sa impeachment complaints tungkol sa paggamit ng confidential funds hanggang sa mga akusasyon ng koneksyon sa Davao Death Squad. Anong sabi ng kanyang supporters? Na ito ay political persecution lamang. Ang detractors naman, sabi nila, it's a sign of deeper issues. Si Senator Rodante Marcoleta naman, bagong senador mula sa 2025 elections, ay isang game changer. Kilala siya bilang Deputy Speaker at sagip party list representative. At ang kanyang koneksyon sa Iglesia ni Cristo ay nagbibigay sa kanya ng malakas na voter base. Pero hindi rin siya nawawala sa kontrobersiya mula sa kanyang West Philippine Sea. Comment down below hanggang sa pagsuporta kay Sara sa gitna ng impeachment. Ang tanong, kaya ba nilang magtulungan para sa 2028 at maging clash of egos ito? Kung si Sara ang alpha ng Duterte family, si Marcoleta naman ang silent assassin ng politika. Isipin mo si Sara na parang action star na handang mag-punch para sa bayan at si Marcoleta na parang chess grandmaster na laging may plano. Pero teka, baka naman sa 2028, maging parang FPJs ang probinsyano ang laban. Sobrang haba, puno ng drama at may twist sa dulo. Isang gabi sa Manila nag-viral ang balita. Si VP Sara inakusahan ng assassination threat laban kay Pangulong Marcos. Sa kabilang banda, si Marcoleta na dating malapit sa administrasyon, biglang naging vocal supporter ni Sara. Parang plot twist sa isang K-drama, di ba? Pero seryoso ang impeachment ni Sara noong February 2025 ay nagbigay ng malaking crack sa dating Uniteam Alliance ni Marcos at Duterte.
Sa isang panig, ang mga supporters ni Sara at Marcoleta ay nagsasabing ito ay isang demolition job, no? Sabi nila, ang mga akusasyon ng misuse of funds at assassination threats ay gawa-gawa lang ng mga Marcos allies para pigilan si Sara sa 2028. Ang ebidensya, wala pang malinaw na dokumento na nagpapatunay ng maling paggamit ng pondo, ano? At si Sara mismo ay nagsabi na ang kanyang mga salita ay taken out of context. Bukod dito, ang suporta ng Iglesia ni Cristo kay Marcoleta ay nagbibigay sa kanya ng solidong backing, lalo na sa mga botante sa Metro Manila at Rizal. Sa kabilang banda, ang mga kritiko ay may punto rin, ha. Ang impeachment complaints laban kay Sara ay batay sa aligasyon ng maling paggamit ng 125 million pesos na confidential funds noong siya pa ang education secretary. Bukod dito, ang kanyang mga provocative statements like imagining beheading Marcos ay nagdulot ng national security concerns. No? Si Marcoleta naman inakusahan na ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea na nagdulot ng backlash. Kaya naman, para sa ilang OFWs na gustong-gusto ng transparency, may pag-aalinlangan sa tandem na ito. Kung iisipin, ha, ang Philippine politics ay parang isang reality show. Pinoy Big Brother, ha, political edition. Si Sara ang housemate na laging may pasabog at si Marcoleta ang strategist na laging may A sa bulsa. Pero ang tanong, sino ang magiging head of household sa 2028? O baka naman biglang may eviction dahil sa impeachment. Kaya naman mga kababayan, mag-comment kayo sa baba. Team Sara Marcoleta ba kayo o Team Wait and See? Isang OFW sa Dubai ang nanonood ng balita habang iniisip ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Kung si Sara at Marcoleta ang manalo sa 2028, anong mangyayari sa ekonomiya, edukasyon at foreign policy natin, no? Tanong niya, si Sara bilang dating education secretary ay kilala sa kanyang biyaheng Duterte program sa Davao na tumututok sa education, no? Health at poverty alleviation. Si Marcoleta naman bilang dating chair ng Committee on Poverty Alleviation ay may track record sa social programs. Kung magiging tandem sina Sara at Marcoleta, anong maaring asahan? No? Una, sa education. Si Sara ay may history ng pagtutok sa basic education at vocational training. May mga kritiko na nagsasabing kulang ang kanyang accomplishments bilang education secretary. Si Marcoleta naman, kilala sa pagsuporta sa mga programa pang-urban poor na maaaring maging tulay para sa mga OFW families. Sa foreign policy, si Sara ay tahimik sa issue ng South China Sea, habang si Marcoleta ay may kontrobersyal na pahayag tungkol sa West Philippine Sea. No? Kailangan maging maingat, no, ang kanilang diskarte. Pro-China ba sila o pro-US? Okay, sa ekonomiya naman, ang Duterte Brad ay kilala sa tough on crime at infrastructure development. Pero ang Marcos administration ay nagtutok din sa economic reforms. Ang tanong, magkakaroon ba ng fresh ideas ang tandem na ito o i-recycle lang ng ang mga lumang plano? Ang mga OFWs na umaasa sa mas magandang job opportunities at remittance policies ay kailangang maging mapanuri. Isipin mo, ha, kung si Sara at Marcoleta ang magpapalakad ng bansa, baka ang campaign slogan nila ay Biyaheng Duterte, pero ngayon nationwide. Pero seryoso, kung gusto nilang manalo sa puso ng mga kalaban at OFWs, kailangan magbigay ng konkretong plano. Hindi lang puro hugot lines at karisma. Kaya naman mga kaibigan, i-like ang video na ito kung naniniwala kayong kailangan natin ng bagong direksyon sa 2028. Sa isang palengke sa Davao, no, isang tindera nagsabi, kung si Inday Sara at Marcoleta ang magkakatandem, no, sigurado akong mananalo sila, lalo na't may suporta ng INC. Pero sa isang coffee shop sa Makati, may estudyante nagsabi, teka, paano natin mapagkakatiwalaan sila pagkatapos ng mga kontrobersiya? Ang dami-daming opinyon. Pero paano nga ba nakikita ng kabataan at OFWs ang tandem na ito? No, ayon sa mga post sa X, no, may buzz na ang Sara Marcoleta tandem, lalo na matapos i-float ito ni Senator Robin Padilla sa isang event sa Malaysia. Mga kabataan ay nahihikayat sa karisma ni Sara at sa grassroots appeal ni Marcoleta. Pero may mga nag-aalala rin, no, dahil sa impeachment case ni Sara at sa mga tanong tungkol sa transparency ni Marcoleta. Ang OFWs na malaking bahagi ng voter base ay gustong-gusto ng mga kandidatong may malinaw na plano para sa job creation at OFW welfare. Ang tandem ba ang sagot o kailangan pa ng mas malalim na track record?
Kung ang politika ay isang talent show, okay, si Sara ang magpapakanta ng My Way ni Frank Sinatra habang si Marcoleta ang magbabasa ng spoken word poetry tungkol sa poverty alleviation. Pero ang tunay na tanong, kaya ba nilang iwasan ang booing mula sa audience? Mag-comment kayo sa baba at kung ano ang score nyo sa tandem na ito from 1 to 10. 10 is being the highest. Mga kababayan, ang Sara Duterte Rodante Marcoleta tandem ay parang isang political blockbuster waiting to happen. Sa isang banda, may charisma, voter base at experience sila. Sa kabilang banda, ang mga kontrobersiya tulad ng impeachment at ICC issues ay nagdudulot ng pag-aalinlangan. No? Para sa mga kabataan at OFWs, mahalaga ang transparency, concrete plans at genuine care for the people. Ang 2028 ay malayo pa, pero ngayon pa lang kailangan nating maging mapanuri. Kaya naman, simulan natin ang talakayan. Ano ang gusto nyong makita sa susunod na leader ng Pilipinas? Kung nagustuhan nyo ang deep dive natin ngayon, mga kaibigan, i-hit ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kababayan natin sa US, Canada, UAE, Japan at iba pang panig ng mundo. Magpadala rin ng super thanks please para suportahan ng ating channel. Para sa mga OFWs na gustong-gusto makibalita sa politika ng Pilipinas, ito ang paraan para maipagpatuloy natin ito. Mag-comment kayo sa baba. Team Sara, Marcoleta ba kayo o may iba pa kayong bet para sa 2028? Let's keep the conversation going mga kababayan. Salamat po ng marami.